Tanong ko lang po, ano po ba ang tamang panalangin para dinggin ng Panginoon ang aking mga dasal sa Kanya? Uulitin ko po, magkaiba ang panalangin sa dasal. At sa topic na prayer ay napakalawak po niyan. Ano nga ba ang proper way para tayo ay dinggin ng ating Diyos sa ating mga panalangin? Dapat po muna nating malaman kung tayo ba ay ayos pa ang relasyon sa ating Diyos. Dahil itong mga bagay na to ay siyang makakaapekto at makakahadlang para tayo ay dinggin sa ating mga panalangin. Kapag meron po tayong mga kasalanan na hindi natin kinokonfess at kinukubli lang natin sa ating mga damdamin. Behold, the Lord's hand is not shortened, that it cannot save, neither his ear heavy, that it cannot hear. But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear. Dahil sa mga kasalanan, dahil sa ating mga kalikuan, ayan ang maghahadlang sa atin para tayo ay dinggin. Ganyan kabigat ang kasalanan, mga kapatid. Yung akala natin kahit simba tayo ng simba, madalas tayong sumasama sa mga gawain. Pero ang layo na pala ng puso natin sa Diyos. Hindi natin napapansin na napapalayo na pala tayo dahil sa ating mga kasalanan. At feeling lang natin ay okay pa ang lahat. Kaya pagdating sa ating mga panalangin ay akala natin ay didinggin tayo ng Diyos. Kaya nga sinasabi dyan, hindi naman sarado ang pakinig ng Diyos para hindi niya tayo dinggin. Nga lang, dahil sa kasalanan ay naahadlangan ng ating mga panalangin. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear me. Kung hahayaan mong manatili ang kasamaan, kalikuan at kasalanan sa iyong puso, ay hindi tayo didinggin ng ating Diyos. Kaya napakahalaga na sa tuwing tayo ay magkakasala sa Panginoon, ay matuto tayong lumapit sa Kanya upang humingi ng tawad. Dahil kung ang dami-dami nga nating request sa Kanya, kung tayo naman ay may tinatagong kasalanan sa ating puso, ay hindi rin niya tayo didinggin. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Ito naman ay para sa mga asawang lalaki, na dapat ay alam natin kung paano pakisama ng ating mga asawa at ituturing natin sila na marupok na sisidlan, na dapat tayo ang umaalalay sa kanila. Hindi yung binibigatan ng kamay kung ano-anong ginagawa sa asawa tapos mananalangin, iniisip na didinggin ang kanyang panalangin. Kaya ingatan po natin ang ating asawa para hindi mahadlangan ng ating mga panalangin. Ye lust and have not, ye kill and desire to have, and cannot obtain, ye fight and war, yet ye have not, because ye ask not. Kayo'y wala, sapagkat kayo'y hindi nagsisihingi. Minsan may mga bagay na gusto tayong dumating sa ating buhay, pero hindi naman natin inihingi sa ating Panginoon. May mga gusto tayong mangyari, pero hindi man lamang tayo marunong lumapit sa ating Diyos. May mga pagkakataon na minsan ay parang gusto natin automatic na lang na mangyari ang lahat, na kahit hindi nating hingiin, ay dadating na lang ng kusa. Lagi nating iniisip ang mga desire natin sa ating buhay, pero hindi naman tayo marunong lumapit. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. Eto naman, humingi ka nga pero hindi ka pa rin nagkaroon. Bakit? Dahil mali ang ating intensyon, mali ang ating motibo, mali ang ating hinihingi sa ating Panginoon. Ito yung mga bagay na hinihingi ng isang tao para lamang sa kanyang sariling kapakanan at para lang sa kanyang kapakinabangan at para matustusan ang kanyang pita ng laman. Kaya anong saysay kung tayo ay hihiling at hihingi sa ating Panginoon ng mga ganyang klaseng request pero mali naman ang ating intensyon, mali naman ang ating motibo. Minsan may mga pagkakataon na piling natin ang ating mga nilalapit na panalangin sa Diyos ay tama naman at mabuti. Pero ito ang mas tatandaan natin, kapatid. Mas alam ng Diyos ang ating mga panalangin bago pa man natin yan sambitin sa Kanya. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Minsan akala natin ay kilalang-kilala na natin ang ating sarili. Kaya pagdating sa panalangin ay akala natin ay tama na ang dinidesire ng ating puso. Pero mas tatandaan natin, mas kilala tayo ng Diyos, mas alam ng Diyos ang ating puso, mas alam ng Diyos ang ating isipan. Kaya't kung ito ay hindi makakabuti sa atin at mali lang din ang mangyayari sa hinaharap, sa pinapanalangin natin na ganyan, ay hindi rin naman yan bibigay ng ating Diyos. Whoso stoppeth his ears at the cry of the poor, he also shall cry himself, but shall not be heard. Ito naman, pag tayo ay nagiging selfish na. Yung may kakayahan naman tayong tumulong sa ating kapwa at sa ating mga kapatiran, pero hindi natin ginagawa. Mas inuuna pa rin natin palagi ang ating sarili at hindi natin iniisip ang ibang tao.
Tapos pagdating sa panalangin ay grabe tayong makahingi sa Panginoon. Sa ganyang pagkakataon, pag ganyan ang ginagawa natin, ay hindi rin tayo didinggin. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Meron siyang pagkakahawig dun sa unang ine-explain natin kanina. Pero ito, yung pagkakataon na parang naririndi ka na sa salita ng Diyos, naririndi ka na sa mga bagay na dapat gagawin mo sa Panginoon. Napapalayo ka na ng gusto. Mas gusto mo na ulit bumalik sa mundo kaysa sa mga salita ng Diyos. At para bang wala nang bigat ang salita ng Diyos sa'yo. Para bang normal na lang ang lahat. Pasok dito, labas dito, wala nang pag-unawa sa salita ng Diyos. Parang nakakasanayan mo na lang na nakakarinig ka ng salita ng Diyos pero wala na sa puso. Nagiging insensitive na tayo sa salita ng Diyos. Yan, pag nagiging ganyan na tayo, ang ating mga panalangin ay nagiging karumal-dumal na sa harapan ng Diyos. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa. Tignan na rin po natin kung paano tayo kumilos. Dahil hindi lahat ng nilalapit natin sa Panginoon ay akala natin ay naririnig ng Diyos. Dahil maraming pagkakataon na hindi naririnig ng Diyos ang ating mga panalangin. Hindi dahil wala siyang pakinig, kundi sa mga ginagawa nating mga kasalanan sa kanyang harapan. Kaya maigi mga kapatid na tayo ay magsuri lagi sa ating sarili. Kung tayo ba ay okay pa sa harapan ng Diyos bago tayo lumapit sa panalangin. Nawa, naging malinaw po ang mensahe sa bawat isa. Maraming salamat po and God bless you all.